Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. At kung sa Facebook mo napapanood to, welcome din kayo. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo ng Singapore. Kaya nagpapasalamat tayo dun sa family na nag-arrange ng visit natin sa Singapore, ang Pinto family. Thank you po. Ang gagawin natin doon? Dahil pupunta na rin tayo doon, tingnan natin kung ano yung matututuhan natin sa bansa na Singapore, no? Tungkol sa architecture, tungkol sa urban planning, at iba pa, no? Ipasok natin yan dito sa content natin ngayon. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Singapore ay 3-in-1 yan eh. Kasi ayon sa nabasa-basa ko na, ang Singapore ay isang city, isang country, at isang cosmopolitan. Sinabing cosmopolitan, ano yan? Melting pot ng culture yan. Nandiyan ang iba't ibang nationality, no? May Singaporean, syempre, composition yan. May Malay, merong Chinese, merong Indian, at iba pa. So iba-ibang kultura na nandyan. Tapos city rin siya. Ang tawag nga sa kanya city state. State siya, at the same time city. Kaya ano siya, kompleto na, no? Maliit lang yung bansa na to kasi nga city rin siya tsaka state. Mayaman tong bansa na to, kaya marami tayo tsak matututuhan sa kanila tungkol sa pagpaplano nila ng kanilang city. At experience natin yan. Mamaya lalapag tayo doon at baka ipa-experience kagad sa atin ng Singapore yung malaking kaibahan niya dito sa Pilipinas. Okay, pag kami dito sa Singapore na actually 1:20, no, pag kami dito 1:20 ng madaling araw. Yun ang unang notice mo sa isang bansa, yung airport. At ang ganda ng airport nila. Pati yung runway kanina, ang haba. Bago kami makapag-park, haba nung tinakbo nung aeroplano. So ibig sabihin, malaki talaga yung airport. Kita rin naman dito sa space na to, napakalawak niya. I assume hindi pa ito yung pinakamagandang airport nila, Terminal 4. Pero first impression ng isang bansa, yung airport nila. At dito sa Singapore, ganda yung airport.
taxi. Pagkababa mo ng airport. Hindi kagaya sa atin na hirap sumakay ng taxi, no? Dito kami magstay sa residential building nito. Puro nakabike yung mga tao dito, no? Ganito yung usual na dito, residential. No, gabi na, hindi tayo pwedeng maging maingay. So, dito kami magstay isa sa mga building na to. Tulog muna tayo. And see you tomorrow. Good night. Sa ganitong building kami ngayon nag-stay. So marami ito. Ito ay isang residential complex. Puro ganito yung mga building. Naalala ko yung gawa ni Le Corbusier. Sa mga kulay na yan. So, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng isang unit na tinitirhan namin ngayon. So ganito yung tsura niya, no? Yung sahig niya, yan, ito yung mga sinaunang mga tiles pa, pero wala ka pang makikitang basag, no? Siguro itong ganitong material 1970s pa to, no? Sabi ni Kuya Abe's, yung owner nitong unit, nga pala, salamat Kuya Abe's, Ate Janice, sa pagpapagamit sa amin ng bahay nyo habang wala kayo dito. Ito ay nasa 4th generation na daw ito eh. So matagal na itong unit na to. Pero makita mo yung walls niya maninipis. Manipis, 4 inches lang to. Pero solid siya. Sa tingin ko, itong wall na to, malamang ito ay poured concrete o kaya ay panel. Wall panel yan. Di natin alam kung precast yan or cast in place, pero sa tingin ko concrete siya. So, meron siyang 2 bedrooms, tsaka meron siyang isang storage room doon na pwede ding i-convert na bedroom. Dito sa likod, kita mo naman dito yung playground, tapos meron pang mga residential complex doon. Yun, medyo mas high-end yung nasa likod natin na yun. So ito sa tingin ko siguro mga 70s pa to, itong building na to. Nakakatuwa rito kasi walang ipis, walang langaw, walang lamok. Hindi ko alam paano ginawa ng mga Singaporean dito, no? Pero matindi yung ginawa nilang pest control dito, no? Kasi wala kami talagang nakikitang ipis, no? Kahit na dikit-dikit yung mga bahay, walang lamok, walang langaw, walang ipis. Dapat matutunan natin yung paano nila ginawa. Sa electrical naman, tingnan mo to. Ito yung standard nila sa sa mga plug o sa mga electrical outlet nila. 3-prong, tapos meron siyang safety switch. Ayan. So hindi mo na kailangan hugot-hugutin pa. 3-prong siya kasi may ground siya doon, tapos 220 rin. So kapag naiwan mong nakasaksak yung gamit mo, kung naka-on siya, papatayin mo lang. Hindi mo na kailangan hugutin. Maiwasan mong mag-loosen yung mga sockets mo. So luma na tong residential building ito, pero ever since siguro ganyan na yung outlet nila. So yan yung standard nila dito. Safe. Paglabas mo ng hallway ng residential unit, ito yung eksena, no? Ayan, typical. May mga sampay, parang Pinoy din, no? So imagine ilan yung pamilyang nakatira sa complex na to. Meron pa dun. Madami to eh. Madami yung buildings dito sa residential complex na to. Pero may elevator kami. Ayan. Wala masyadong tao, wala masyadong nangyayari sa labas. Kaya kung ganito yung
ginawa nila sa kanilang residential districts, mas maliit yung naging area dahil nga multi-level, di kagaya sa atin na kanya-kanyang plot, no? Pero syempre meron din ditong mga lugar na subdivision, no? Siguro yun yung mga mas mayayaman, no? Ito siguro mga nakatira dito, mga working class, mga middle income citizens. Pero makikita mo dito, hindi nila masyadong kailangan ng kotse. Pinakita ko nga sa inyo, puro bike. Tsaka ito yung siguro accessibility nila dito sa kanilang mga working place to their homes ay mas maganda yung experience. Ayun, may parking building pala dun, pero hindi puno, marami pang spaces. So ibig sabihin hindi nila kailangan ng sasakyan dito. So nagpo-contribute yan sa mas maayos na traffic flow dahil konti ang sasakyan. Experience natin yan mamaya paglabas natin yung streetscape dito sa lugar ito. Ito yung parang pinaka playground nila dito, yung pinaka central ano tawag dito, central court kung saan yan, humihinga itong space na to. Merong mga malaking puno, tapos daming ibon. Makikita mo medyo masaya yung mga ibon dito kasi kantahan sila ng kantahan eh. Lalaki ng puno. So, ito typical na eksena, oras yan 10:20. Ganito yung eksena dito sa complex na pinagtutuluyan namin. So, experience naman natin yung streetscape. Lalakad-lakad tayo sa labas. Tingnan mo tong basketball court nila, walang naglalaro pero ang lilim merong shade ng malaking puno. Kung sa Pilipinas yan, hindi nahihinto yung tao dyan. Yan yung iba pang residential complex nila. So tignan nyo to, ito yung kanilang street sewer, tuyo. So kapag malakas ang ulan, ito ang kumukuha ng flood water nila. So meron silang ganitong mga solution kasi napapagitan to ng malalaking mga residential complex, tsaka andun yung commercial district siguro yun. So meron silang ganitong parang duct, aqueduct siguro pwede nating tawagin ganun. So dito pumupunta siguro yung rainwater nila. Siguro ang sukat nito mula dito sa kinatatayuan ko hanggang dun sa kabilang wall, siguro mga 15 meters. So dyan nila ina-arrest yung tubig baha. Mahaba yan. So sa buong plot na to, siguro yung perimeter itong complex na to tsaka itong kabila, meron silang ganyan. Sa mga siguro hindi natin mapapansin, mga maliliit na mga detalye sa isang city, makikita natin kung paano nila nire-respect ang mga pedestrian o yung mga gumagamit ng daan. Itong dinadaanan ko, ito yung para sa mga naglalakad. Ayun naman para sa mga bisikleta. So nagbigay sila ng mahabang lane para sa mga bikers sa paikot ng perimeter nitong compound. Ganon din ang walkway, sineperate nila to show respect. Respect to sa bawat gumagamit ng daan. Merong separate na daan para sa mga nagbabike tsaka sa mga pedestrian. Tapos merong mga puno para nga naman hindi ka mainitan. Gaya yun, tanghaling tapat mainit, merong shade. Generous yung nila, yung space nila para sa mga gumagamit ng daan. Sa kanila, ordinaryong lugar lang to, ordinaryong araw na makakakita ka ng ganitong cityscape,
Sa atin, pupunta ka pa ng BGC, punta ka pa ng Eastwood, punta ka pa ng Makati Business District, no? Para makakita ka, maka-experience ka ng ganitong street scene, no? Pero sa kanila, ito yung ano nila, ito talaga yung araw-araw nilang buhay dito. Siyempre mayaman sila eh, sana all. Yung design naman nila ng road, tama mo, luwag oh. Itong siguro mga 6 lane or tama, 6 lanes ito, one way lang. Tapos sa kabila ganun din. Kaya walang traffic dito. Tsaka isa pa, konti kasi yung sasakyan. Kasi nga, ang ganda ng experience ng public transport. Kita mo yung mga bus na yun, no? Double decker. So syempre hindi pa natin nakikita, mamaya pa natin pupuntahan yung mga train, no? Ito, napakaluwag ng ano nila, street scene. Kahit BGC or sa Makati, hindi ganito ka-generous sa space. At saka yun, in-incorporate nila yung paggawa ng mga parks. Bawat plot ng commercial or residential, meron silang plot para sa open space na kagaya nito, no? Luwag. Kung sa atin to, manghihinayang tayo sa space eh. Gagawin nating building to. Pero sa kanila, talagang meron silang ganito kalaking open space para maging park. Hindi lang dito yan, no? Makikita mamaya talaga bawat plot ng ng complex ng residential or commercial, meron silang ganito kalaking open space na binibigay. Parang yan pa lang yung nakita nating motor, no? Sa atin kasi daming motor eh. O dito, yung imaginein mo siguro ito yung mga nakatira dyan sa building. Konti pa rin, di ba? Konti pa rin yung sasakyan. Kaya luwag-luwag ng mga kalsada nila. Kasi konti nga yung may sasakyan. Eh dapat para konti lang bumili ng sasakyan, maganda dapat yung experience sa public transport. May mga bus nila, ang gaganda oh. Double decker. Experience, di ba? Magko-commute ka pero experience. Okay, sibog muna tayo. Bukan natin yung mga ano nila, mga street foods nila. Okay, for today's chibog, roasted duck rice and roasted duck doodle. Siyempre may sabaw, no? Sabaw tayo, diba? Ano yan? 3-layer milk tea. Ha? 3-layer milk tea. Milk tea. Dito original yung milk tea sa Singapore, no? Kasi itong kape ko, hindi ko alam kung anong kape to, basta mukhang masarap. Yan, dito namin kinuha. Binili pala. Mura lang, 450 tsaka 480 Singaporean dollars. Itong dalawa, 250. 250. Okay, no? So parang 80 pesos lang yun, mahigit 100 pesos. Parang 150. Dalawa. Okay, chibog muna tayo. Nearby ng yung residential complex, meron ding mga single detached na mga bahay dito. Ito mga single attached na mga townhouses. Just the same, meron ding malaking open spaces at maginhawang walkways para sa mga pedestrian. Ngayon, subukan natin yung MRT nila. Punta tayong Sentosa. Subukan natin na hindi maligaw.
dito yung mga train hindi siksikan. Kaya yung mga tao okay lang sa kanilang tumayo. Kasi kanina nakailang beses na akong inofera ng seat yung mga auntie. Ayaw nila. Okay lang daw. Pero hindi dito kailangang paghiwalayin yung yung mga ladies tsaka mga gentlemen. Kagaya sa atin, di ba? Siksikan kasi yung mga train. Tsaka dito, kaya pala ganun kalinis yung cityscape nila. Kasi yung mga trains nila nasa ilalim, subway. So hindi mo makikita yung mga train na nasa surface o nasa ibabaw ng road. So yun, ilan yun sa mga dahilan bakit malinis sa mata ito pong Singapore. So yun, pupunta tayo sa pupunta natin Harbourfront. So hindi natin kung anong makikita natin doon sa Sentosa. Ganito katindi yung nila, yung train system nila. Yan, lahat ng mga nakikita nyo mga dyan, mga points, lahat yan station. Tapos yung mga linya, yan yung mga relays. So napakatindi ng kanilang train system. Talagang interconnected bawat lugar. Kaya ba't ka pa bibili ng kotse, di ba? Kung ganyan karami yung pwede mong sakyan na station, iikot sa Singapore. Ngayon, i-experience naman natin yung monorail. Pagbaba natin ng train papuntang Sentosa, sasakay tayo ng monorail. Yun naman ang experience natin. Okay. Yan o. Yan tayo papasok. Yan yung monorail yan. Yan. Next stop, Resorts World Station, Singapore's only first integrated family resort. Resorts World Sentosa will complement the island's exhilarating mix of world-class entertainment, hotels, and attractions such as Universal Studios Singapore. So from dun sa residential at commercial district, lilipat naman tayo ng isa pang district. Ito yung kanilang tourist destination dito, Sentosa. Ano tawag dito? Leisure. Leisure district or entertainment district. Na-connected, no? Connected sa residential, connected sa commercial, gamit yung train. Kanina, experience natin yung monorail. Nandito tayo ngayon pupunta tayo sa Sea Aquarium nandito. So mga 4 to 6 minute walk siya mula dito sa Resorts World Station. Lakad na tayo.
dito sa Sentosa Costa, andito na yung Universal Studios, Sea Aquarium, Resorts World. Tapos yun yung ano, no, yung view ng bay. Yan. So ito isang lugar lang. Nandito na lahat ng mga pwede mong pasyalan. Almost lahat ng halos ng mga attractions dito sa Singapore. Marami na dito sa isang lugar lang na to. Isipin mo, no, gaano kakapal itong salamin na to. Kapal nito. Ewan ko lang kung siguro more than 4 inches ang thickness ito. Research natin. Kasi sobrang solid, no? Sobrang laki ng volume ng tubig na yung pressure ng water na kini-carry niya. So siguro itong glass ko, sa tingin ko lang, baka mga more than 4 inches yung thickness.
window is open. Yun, okay sana magkaroon ng ganito sa Pilipinas, yun, pwede. Pwede, kasi mahilig tayo sa mga ganitong lugar eh. Ano, may mga food trucks, merong gimikan, diba? Pwede sa atin to, kung meron lang sanang magtatayo ng ganito sa Pinas. Patok. Patok yan, sigurado. Ito, magandang idea. Kung ayaw mong pinturado lang yung wall mo, pwede mong gawa ng ganito, no? Wall garden tawag dito. Ito, haluan siya ng plastic na plants. Ito, natural to. Yan. Kita mo naman eh. Yan, photos, di ba? Natural siya. So, habang di pa lumalago yung ibang parts niya, mayroong plastic. Ito, plastic to. Kahit plastic naman, ganda rin tignan, di ba? Malamig sa mata. So, kaysa blank wall o kaya painted, yan, magandang gawin yan sa mga bahay-bahay natin. Maraming ganyan dito sa mga lugar dito sa Singapore. Dito sa Singapore, ini-encourage yung lilinisin mo yung sarili mong pinagkainan. Pagka iniiwan mo yung pinagkainan mo, yung lamesa doon, iniiwan mo na nandun yung kalat mo, merong fine. Kaya nga sabi nila, fine city daw tong Singapore. Maraming fine kapag lumabag ka. Sana sa atin ganun din, no? Lalo na kung ganitong mga lugar na mayroong F&B, food and beverage, no? Sana mayroong mga ganito, wash area, no? Ganun, no? Meron silang mga wash area na may sabon. Sa atin, maraming lugar sa atin na F&B, food and beverage na lugar, wala nang ganyan eh, no? Sana meron din tayong ganyan para level up tayo. Ito yung tinatawag na canopies. Sa Tagalog, bubong lang, di ba? Pero sa English, syempre, canopy. Kung hindi natin kayang mag-provide ng maraming puno, kagaya dito sa lugar na to, para hindi naman mainitan yung mga naglalakad, nag-introduce sila ng ganitong klaseng mga canopies. Yan. Hindi siya yung opaque o yung metal ang ginamit, no? Medyo translucent siya. Siguro acrylic yan or plastic, no? Tapos nilagyan nila ng pattern. Ayun, no? May mga pattern siya na parang dahon-dahon, di ba? Ang effect niyan, merong shade, may lilim, hindi masyadong mainit, at the same time visually pleasing pa siya. Tapos ang ginamit nilang material, mga steel tubes o mga tubo, no? Tsak na matibay yan at hindi masyadong massive tignan. Okay. Oo, bakal siya, alam natin bakal, pero the way na dinesign nila, malambot sa mata dahil nga hindi siya solid, hindi ginawang solid yung roofing material niya. Sasakay sana kami ng cable car, kaya lang under maintenance, hindi available. O di anong gagawin natin? Mag mall na lang tayo, di ba? O di experience natin yung mall dito sa Singapore. Let's go! Nakakatuwa yung mga urinal nila, merong ganito, merong gratings na ganyan, tapos may continuous na tubig. Siguro kapag hindi mo na-shoot yung jingle mo, tapos siyempre mag-i-splatter dun sa side, mayroong talagang buhos para hindi siya pumanghe. Yun siguro yan. Galing, no? Ang totoo, parehas lang naman sa mall sa Pilipinas. Yung mall nila, pareho lang sa mall natin. Hanap tayo ng kakaiba, yung labas. Labas tayo ng mall. Dito tayo ngayon sa Vivo City.
Yan, yung mall nila. So meron siyang malaking opening na ganito. Again, wala tayong ganito kasi kung sa atin manghihinayang tayo sa space. Sayang, di ba? Pero sila hindi. Sila nanghihinayang sa space dito. Open kung open. Tapos merong ano, man-made na ano diyan, man-made na water feature dito sa ibabaw ng roof. So ang ganda ng deck, oh. Mahal yan. Ng composite na ano na yan, decking na yan. Pero syempre mayaman sila eh, no? Tapos may amphitheater dyan. Okay. So hindi sila nanghihinayang sa mga open spaces. So ini-incorporate nila palagi ang malaking open space sa mga dinedevelop nilang mga establishments. Kagaya sa mga residential complex, business complex, palaging merong open space na ini-intend nila para sa mga parks. Kagaya nito. Ito nasa bubong to, pero meron pa rin siyang ganitong ano, purpose para sa park. So talagang gusto nilang huminga. Humihinga talaga yung mga structure nila rito. May mga restaurant sila rito. Ayan. Silk Road Cuisine. Ang galing yung mga ibon. Saya-saya nila talaga rito. Talagang tuwan-tuwa sila eh. Kasi free silang lumipad ng lumipad. Tsaka yun nga, may mga puno kasi. May mga halaman. So parang feeling siguro ng mga ibon, karugtong pa rin to nung habitat nila doon sa mapunong portion nila. May mga bundok doon eh. Yan yung monorail. Kanina dyan tayo nakasakay. Pero the rest ng mga railways nila nasa ilalim. Subway. Kaya kapag titignan mo yung cityscape nila, ano yun, no? Hindi eyesore. Walang masakit sa mata na wire, poste ng MRT. Wala silang ganun kasi yung siguro lahat ng utilities nila tsaka yung sa tren nasa ilalim lahat. O ha? Sobrang bongga nitong mall na to, no? Ibo City. 180 degrees yung view mo. Undisturbed na horizon. Ganun sila mag-design. Napansin ko. Kahit sa mga residential buildings sila. So ginagawa talaga nilang visually pleasing yung pag-develop nila ng mga ganitong lugar. Sana sa atin din, no? Hindi na tayo magbi-build ng maraming mga trena sa ibabaw. Sana sa bagay nagsisimula na rin sa atin yung mga natawag na subway. So, siguro kaya nating hindi man magaya, hindi man mapantayan yung flavor ng Singapore. Siguro kaya natin. Ito, merong trick na ginawa dito. Kita nyo yung mga box na yan. Yan yung ano, sa tingin ko yan yung motorroom. Yan din siguro yung genset. No? Yan yung mga ano nila, yung mga machine utilities nila. Kaya tinago nila nitong malambot na ano na to, design feature na to. Yan. Parang ano man tawag sa ganyang design. Yan. Tinago nila, pinalambot nila kasi pangit naman ang makikita mo, di ba? Kahon lang na konkreto tapos mayroong mga metal na pinto. You know, parang ano to eh, part to ng kanilang AHU siguro, air handling unit. Tapos yun yung motor nitong pool. Tapos tinago nila ng ganyang design element na parang ugat. So una, di mo mapapansin na utilitarian yung ano na yan, yung isang tumpok na structure na yan, dahil sa ginawa nilang treatment. May landscaping pa. Ganyan yung
pagpapalambot, no? Ginagawa namin sa term namin, pinapalambot namin yung mga ganyang spaces by the use of yan, vegetation, landscape, saka yung mga ganyang klase ng design treatment. Napupuno rin yun rin, kaya lang hindi kagaya sa atin na siksikan. Ayun, puno rin siya. Kaya lang sa atin kasi pag puno yun rin, palitan ng mukha. Dito hindi. Mukhang okay lang sa kanila yung tayuan. Ngayon, rush hour ngayon. Alas 7 G's. Pero sakto lang. Hindi nakaka-stress. Ibig sabihin, sapat yung number ng trains nila na tumatakbo. Ganda rin yung design dito ng nila, platform nila. Hindi ka mahuhulog sa pagsakay mo sa train. Kasi meron pa siyang, may dalawa siyang sliding glass. Yung sliding glass ng platform, tapos yung sliding glass door din ng train. Kaya walang mahuhulog sa riles eh. Secured na secured siya. So, ayos. Safety is top priority dito sa mga train nila. Okay, so far tapos na yung day 1. Bukas ulit day 2. Bukas, see you tomorrow.